Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ito, pag-usapan lang po natin itong isang, hindi natin alam kung content creator to or basta may nag-post kasi na tungkol dito sa pagbibigay daw ng escort ng Highway Patrol Group. So may isang individual na nag-post online na pinagmamalaki niya yung asawa daw niya ay nag-hire daw ng HPG na escort para tulungan silang hindi matraffic sa kanilang biyahe. So bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, pakipindot naman po yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin na itong issue na to kung saan sinasabi di umano nung nag-upload na sila ay nag-hire daw ng HPG escort para hindi sila matraffic. So ano po yung magiging consequence nung kanyang pagpo-post tungkol sa mga issue na yan. So panoorin po natin itong balitang to. Nagpatupad na ng sistemang PNP Highway Patrol Group para makilala mga lehitimong miyembro ng grupo habang isinasagawa ang investigasyon sa alegasyon na HPG escort for hire. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Nilagyan ng motorcycle body number ang mga suot na vest ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group. Bahagi ito ng Visibility Enhancer Vest ng HPG upang madaling matukoy o makilala ang mga lehitimo nilang tauhan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang moonlighting activity ng ilang tauhan ng HPG o ilegal na pagbibigay ng serbisyo sa mga individual. Kasi hindi mo rin niya masisisi, di ba? Maraming kasi lumabas na balita na talagang may mga nagbibigay or meron talaga nag-e-escort na parte ng PNP. Minsan naka-off duty sila pero yun nga, parang nagpapabayad sila para mag-escort. So hindi maiwasan ng taong bayan na talagang gano'n ang isipin. Pero dahil nga merong gumagawa ng mga hindi maganda, especially dito sa Hagat, kasi nga sa sobrang traffic ng dito sa Pilipinas, especially sa mga metro highway tulad ng Metro Manila, ganyan, talagang advantage kung meron kang hagad kasi mapapatabi, lalo na kung HPG yan, na may nakasulat na HPG sa kanyang mga bus, sa kanyang motorsiklo. Siyempre ang iisipin ng mga tao dyan, ano yan, VIP. So, yun yung pagbibigyan, siyempre para makadaan kagad. So, dyan nag-ugat yung itong ginawa ng isang individual na pagkupost online na siya nag-hire daw. So, tuloy natin itong balitan to. Sabay ito ng investigasyon ng HPG sa nag-viral na post sa social media. Sabi ng babaeng nag-post, nag-hire ng HPG escort ang kanyang asawa para hindi matraffic sa pupuntahan. Dalawang anggulo ang tinitingnan ng PNP. Tingin ko ano lang to nagpapaplex lang or nagpapaviral lang ng kanyang pinost. Kasi parang napaka-imposible na, kumbaga kung titignan nyo sa video, ang kumukuha ng video rito is yung pasahero nasa likod ng sasakyan. So medyo kung itong angulo ang titignan mo, medyo parang totoo na may naghahagad talaga sa kanila. Siyempre nasa unahan nila. Yung nga lang, medyo parang may pagka-obvious din na hinahype lang or talagang sinadya lang na na kuhanan yung ganyang picture, then nilagyan lang ng nilagyan lang ng caption na nag-hire nga doon ng HPG. Pero siyempre mali pa rin yung ganyang parang pinalabas niya na ang mga highway patrol nababayaran or nagpapabayad para mag-escort sa mga private individual, kasi dapat to mga VIP lang yung kanilang i-escort or talagang yung nasa ranggo lang na medyo yung ine-escortan sa sabihin natin nasa bingit ng kamatayan yung buhay, yung kanyang seguridad kumbaga. So yun lang naman yung pinaka bakit nagbibigay ng escort ang HPG. So tuloy natin kung ano yung gagawin ng HPG dito sa nag-upload ng video. Aaring nagpapanggap na tauhan ng HPG ang nasa litrato o gawa-gawa lamang ito ng nag-post. Nung una ay sumasagot pa siya, pero nung mga sumunod ay may mga reasons na siya, na busy siya, marami siyang engagement. So until today ay hindi na po nila nakakausap. Kaya planong magsampa ng HPG ng kasong cybercrime laban sa uploader. The name of the Highway Patrol group was dragged
because of this malicious post po at kiniklaim nila na hindi po nila ito tao. At then they tried their best to reach out with Miss Santiago, but unfortunately, Dapat talaga kasuhan, hindi lang plano. Dapat kakasuhan. Medyo nakakadismaya lang yung ganyang mga statement na pag planong kasuhan. So, ibig sabihin, 50-50 pa. So, depende pa yan kung magpapaliwanag yung nag-post or kung ano yung reason niya. Pero dapat, hindi sa kanila naman galing kung kakasuhan. Hindi dapat sila lang mag-file ng kaso. Kasi meron silang dyan Solicitor General. So, yun yung magdetermine kung may bigat ba yung ikakaso nila. So, dapat ang nila dyan, recommendation lagi pakakasuhan nila. So, depende na yan sa Solicitor General. So, dapat ganun yung statement para yung nag-upload ng video or nag-post ng ng picture na yun, sila na mismo yung mag-effort para mag-reach out sa PNP. Kasi kung ganyang plano pa lang, so ibig sabihin walang masyadong, kumbaga hindi prosigido. So yan, tulad yan, babaliwalain na lang yung pagtawag-tawag. Tulad yan, HPG pa ang tumatawag dun sa nag-post, imbes na yung nag-post yung makikipag-coordinate para linawin, bawiin, kung ano man yung dapat ayusin tungkol sa pinost nila. Pero nangyari, parang sila pa yung nagmamakaawa. So parang medyo baliktad, di ba? Dapat sila yung mas may authority dahil nadrag yung pangalan ng HPG para di ba? Parang kusang lumutang to nag-post. Ang statement dapat, kakasuhan nila dahil nga nasira yung pangalan ng HPG. Unfortunately, ay hindi na po siya nakikipag-cooperate po. Samantala, dismayado ang PNP sa pagkakasangkot ng isang pulis na may ranggong Lieutenant Colonel sa umano'y rentangay scam. Arestado ang naturang pulis na Ito, ibang issue naman na to na may nasasangkot na naman na isang pulis tungkol sa rentangay. So ito yung mga nag-rent ng sasakyan and then hindi na sinusoli doon sa nagpaparent. Ang ginagawa is ibinibenta na po sa iba sa mababang presyo. So nadadrag na naman. So yung HPG is under din po ng PNP. So the entire PNP na po yung nadadrag yung pangalan. So hindi na maganda yung nangyayari ngayon. Unlike nung panahon kasi ni Pangulong Duterte, ang mga kapulisan natin medyo tumino. 'Di ba? Na ayaw nilang masangkot sa mga issue or talagang iniwanan, panandalian yung kanilang mga illegal na aktibidades. So tulad ngayon, dahil nga wala na si Pangulong Duterte, munti-unti na bumabalik yung yung kapulisan natin kahit na itinaasa nga ni Pangulong Duterte yung sweldo. Itong mga kapulisan natin medyo parang hindi pa sila nakukontento. So naghahanap pa sila ng additional income para masustain nila kung yung lifestyle nila or siguro totoo yung sinasabi nila, yung ibang pulis hindi lang isa, hindi lang dalawa ang pamilya, baka more than 3 pa dahil nga kinakapos pa yung kanilang sinisweldo kaya kumakapit sa illegal na activities. Kaya nga dapat sa PNP, wag na sila magbigay ng statement na planong kasuhan or pinag-iisipan kung ano ikakaso. Dapat rekta agad. Kakasuhan po namin itong tao na to para ganito ganyan. Hindi na yung plano pa lang. Kasi kung puro plano ang gagawin nila, medyo, di ba, parang mamaliitin lang yan ng mga gumagawa ng hindi maganda dahil plano pa lang sa pinag-aaralan, lumalabas parang hindi sincere yung PNP sa legal na hakbang. So, yun lang, dapat talaga medyo lagyan ng ngipin yung mga statement nila, bigyan ng tapang. Kasi kung gaya ng ganyan, parang yun nga, minamaliit lang sila. talaga sa NCRPO kasama ang 2 pang sibilyan sa entrapment operation sa Parañaque City. Well, galit definitely yung ating Chief PNP. Ayaw niya basta suspension lang o demotion. Gusto niya i-dismiss lahat ng mga pulis na may mga involvement. Ayan, ganyan dapat yung statement tulad yung sinabi ng PNP chief ngayon. Ayaw niya ng suspension lang. Gusto niya dismissal kagad antemano. Para diyan kasi matakot yung mga pulis na involved, na tumigil na bumalik dun sa dati nilang kinagawian, or yung mga nagpaplano pa lang na sumama sa ganyan mga aktibidades, medyo di ba, na mapigilan na sila.
Kasi kung medyo malamlam yung ating PNP chief, medyo yun nga, baka kainin lang ng sistema, baka lang, yun nga, kayang-kayanin lang ng mga nasa baba, mga mababang ranggo na gumawa ng mga illegal kasi nga, lalamya. So, kung ganyan yung statement ng PNP chief, ng Timano kagad, dismissal ang gusto niya sa pag na-involve sa mga illegal activities, medyo magdadalawang isip kahit paano itong mga kapulisan natin. Sa mga ganitong klase na illegal activities at hindi tayo nagkulang sa mga paalala, but kung may mga matitigas pa rin na ulo na ayaw magpasakop sa mga palisiya po natin ay we will enforce the steepest penalty against them. Dati nang nasampahan ng kasong karnaping at estapa ang nasabing pulis pero na-dismiss. Ngayon ay muli itong sasampahan ng karnaping at falsification of documents sa bagong kaso. Biruin nyo, nasampahan ng kaso before, na-dismiss, tapos ngayon, inulit-ulit. So, ibig sabihin, talagang talagang kinakayang-kayanan niya lang yung policy ng PNP. So, nakahanap siya ng butas dito. Parang alam niya na kung paano niya lulusutan yung mga kinakaso sa kanya. So, since naulit-ulit ito, medyo dito masusubukan talaga kung yung binitawang salita ni PNP chief talaga may patutupad na hindi lang suspension kundi dismissal kagad. So talagang marami na talagang pulis ngayon ang bumabalik sa kanilang mga dating gawi. Kasi considering yung itong nasasangkot na to hindi namang mababa yung kanyang ranggo. Medyo mataas-taas na. So ibig sabihin kinakapos pa rin yung kanyang sinisweldo kahit na itinaas na yung sweldo niya, kinakapos pa rin kaya naghahanap ng additional income para masustain yung kanyang lifestyle sa pamumuhay. Kinasangkutan, bukod pa sa kasong administratibo. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV. So yun nga, dahil nga hindi kagaya ni Pangulong Duterte na 'di ba na nagbigay ng ultimatum sa mga kapulisan nung pag-upo pa lang niya sa kanyang pwesto, nagbigay kagad siya ng marching order sa kanyang PNP chief na iwasan na sumama sa mga kanyang aktibidades kasi masisira ang buhay nila. Ngayon kasi walang ibinigay ng marching order ang ating Pangulo. Basta ang sinabi lang, gawin yung kanilang trabaho. So parang, alam mo naman dito sa Pilipinas, kailangan talaga ng kamay na bakal sa pagpapasunod sa ating mga kababayan kasi marami dyan kinain na ng sistema, kaya yung iba dyan matitigas ang ulo na ayaw na talaga sumunod sa pagbabago. So yun lang po ang hiling natin sa PNP chief na pangatawanan niya yung kanyang sinabi na hindi lang suspension kundi dismissal kagad kapag nasangkot sa ganyang mga issue. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. Take care. God bless.